Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Ned Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Acampo. Sa our devotion talks about kailangan mo ba ng kagalingan? So our concept is all about healing. So ang kagalingan or healing ay isang kaloob ng banal na espiritu na nagbibigay ng panandaliang kaginhawaan at pagpapagaling bilang paunang plasa ng ganap na kalayaan mula sa sakit at kirot na natamo natin sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. So, bagamat hindi palaging natatanggap ang pisikal na kagalingan sa bawat pagkakataon, ito'y nagsisilbing paalala ng huling kagalingang naghihintay sa atin sa kawalhatian. So, pinapakita nito na ang Diyos ay may malasakit sa kabuuan ng ating pagkatao, katawan at espiritu. So, our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 53, verse 5, ASND version. Pero dahil sa ating kasalanan ay siya'y nasugatan, siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tiniis niya ang parusa para tayo magkaroon ng kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat ay gumaling tayo. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is we need emotional and physical healing. So marami sa atin yung dumaranas ng mga pisikal na karamdaman at emosyonal na sugat na hindi natin nakikita. So, ang kagalingan ng Diyos ay abot sa ating kahinaan at pagkawasak. So, siya ay mahabagin at kayang magbigay ng kapahingahan sa ating katawan at damdamin. Second is we need spiritual healing. So, ang ating pinakamalalim na sugat ay bunga ng kasalanan na humiwalay sa atin sa Diyos. Tanging si Kristo lamang ang makakagamot ng ating espiritual na karamdaman. Sa Kanya natin matatagpuan ng kapatawaran, kaligtasan at bagong buhay. And last teaching is we need relational healing. So yung mga sirang relasyon ay nagdudulot ng malalim na sugat sa puso natin. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ, posible ang kapatawaran, pagkakasundo at pagpapanubalik. Tinuturuan tayo ng Panginoon na magmahal at mamuhay sa kapayapaan. So, ngayon dito tayo sa ating application. So, yung first application is be an agent of healing. So, hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos upang magdala ng kagalingan sa iba sa pamamagitan ng pakikinig, panalangin at pagkalinga. So, dapat tayo maging daluyan ng kanyang pag-ibig sa mga sugatang puso. So, sa bawat gawain ng habag na ipapakita natin ang mukha ni Kristo. Second is be a conduit of Christ. So, sa halip na maging tagasalo lamang ng kagalingan, tayo rin ay dapat maging daluyan ng kanyang kapangyarihan at kabutihan. So, sa panalangin, pananampalataya at pagmamalasakit na ipapasa natin ang ating pag-asa ni Kristo, iparamdam natin sa iba na hindi sila nag-iisa sa kanilang sakit. And last is be a peacemaker. So, dapat tayo magsimula ng kapayapaan sa ating tahanan, simbahan at komunidad dahil ang mga peacemakers ay pinagpala sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. So sa pagpapatawad at pag-aayos ng hidwaan, nagiging instrumento tayo ng kagalingan sa mga relasyon. So ngayon dito na tayo sa ating last part, sa our discussion, and our discussion talks about kapag nauunawaan natin na ang kagalingang natatanggap natin sa lupa ay panandalian lamang at paunang tikim ng isang mga dakilang kagalingan sa langit. So, sa langit, nagiging mas bukas ang ating puso na maging kasangkapan ni Kristo sa kagalingan ng iba. So, hindi natin tinatangkilik ang kagalingan para lang sa ating sarili, kundi upang ito'y maipasa sa iba bilang patotoo ng kabutihan ng Diyos. So, yung bawat panalangin natin, bawat pagkalinga at bawat pagkilos ng may habag ay nagiging paalala sa mundo na may Diyos na nagpapagaling at may kawalhatiang darating kung saan wala nang luha, sakit at kirot. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po. Ikaw ang aming dakilang maggagamot. Lord God, hipuon po ang aming puso, katawan, kaluluwa at mga relasyon sa buhay. Gawin mo po kami instrumento ng iyong kagalingan sa pamamagitan ng aking mga salita, panalangin at gawa. Lord God, turuan mo rin po kaming maging mapagpatawad, mapagpalasakit at mapayapa. Salamat po sa paunang tikim na kagalingan ngayon at sa katiyang may ganap na kagalingan sa kawalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.